mga panalangin, ang misa intensyon para sa pasasalamat ni Purita Paulmanal. Gayon din sa maagap na paggaling ni na Ines Urbina at ng Urbina family, Olivia de Guzman at William Espinosa. Panalangin din para sa maligayang kaarawan ni Ines Urbina at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Imelda Genyoso, Agapito Tupas, Ramoncito Aristico, Marie Felicitas, Jesus Urbina, Edgar Wendelina, Jenky Jenalyn, Anastasia Rodrigo, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa iyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father Jonathan Caballero, OAR. Magsitayo po ang lahat. Higit mo nawa't tanggapin ang aming mga pananampitan, limutin aming pagsubay, linisin aming kasama, inaming kasalanan, marapat lang nahatulan, naway bawat mahaba, ayon sa tapat mong pagmamahal. O Diyos, tugasan mo ako, sa labo ay limutin mo, iisin mo ng maging, pusilang itong puso. Buksan mo ang aking labi, upang sa'yo ako'y mapuri. Isisigaw ko ng kay lakas, dulot ng iyong pagliligtas. Ang alay ko ay di dapat, kung puso'y palalo't haba, nagsisikap akong baba. Ang handog na ika'y nalulugod, O Diyos, tawan mo ako, sala ko ay limutin mo, linisin mo ng maging, pusilak itong puso. Higit mo nawa't tanggapin ang aming mga pananampitan, limutin aming pagsuway, linisin aming kasamaan, inaming kasalanan, marapat lang nahatulan, naway bawat mahabag, ayon sa tapat mong pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma na may kababaang loob, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at awa. Tayo pong lahat, inaamin ko. Sumakapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan-tawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maibigin at butihin sa lahat. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa panagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Bilang tugon, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanila. Pinabukal niya ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong ibig, wag mo siyang salulatin. Panginoon, iyong ibig, wag mo siyang salulatin.
Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan, ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan, na may pasalamat siya ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong ibig, huwag niyo siyang salumatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating dumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong ibig, huwag niyo siyang salumatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginoon, iyong ibig, huwag niyo siyang salumatin. Panginoon, iyong ibig, huwag niyo siyang salumatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nagpakasakit ang Panginoon habang tayo'y makasalanan pa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami pinananalingan, tagapagligtas ng tanan. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bukas.
bumuhay upang kami di mauhaw. Halina tayo'y maganay kay Jesus na buong mahal. Nang mananalig na tunay upang mapakinabangan ang dulot niyang bagong Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid, na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang maalagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo naman bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal na loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ay bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito upang sumalo." "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy roon," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ating pong babalikan ang 2 linggong nakaraan sa panahon ng Kwaresma, no? Ang mga tagpo po ay medyo symbolic, no? Sa unang panahon o unang linggo ng Kwaresma, no? Ang tagpo ay sa disyerto, kung saan
tinukso ang ating Panginoon. Desert. Ngayon, nung ikalawang linggo sa nakaraang Sunday, no, ang tagpo naman ay saan? Sa bundok naman. No? Disyerto, bundok, no, na kung saan nagbagong anyo ang Panginoon. At ngayon, no, isa na namang symbolic na lugar, no, ang tagpo sa ating ebanghelyo. Saan? Sa isang balon. At ano ang meron sa balon? Tubig, no? Iniigiban ng tubig. At kung saan dito, no, ay nakausap, no? Nagkaroon ng usapan, no? Dialogue, no? Hindi lamang conversation, kundi dialogue ang nangyari, no? Sa pagitan ni Jesus at ang babae. No? At sa usapang ito, ang usapan ay lumalim ng lumalim. Hindi lamang tubig ang pinag-uusapan, kundi yung tubig na nagbibigay buhay. No? At ayun nga, no? Ayun ngayon yung magandang balikan natin sapagkat ang kwento ng Samaritana ay ating ding kwento. No? At kagaya ng Samaritana, no? Siya ay nag-iigib dahil siya ay nangangailangan ng tubig, nauuhaw. Ganon din tayo. Marami tayong mga pagkauhaw at ngayong linggo, no? Muli, ituturo sa atin ng Panginoon kung saan tayo iigib para ang mga uhaw ng ating buhay, ang mga uhaw sa ating mga puso ay maibsan, no, ng pagkauhaw. No? Ano-ano po ba ang mga uhaw ng ng puso ng tao? No? Meron pong tatlong pangunahing uhaw, no, ang tao. Siguro naman ay sa aking pong babanggitin, siguro naman kayo'y sasangguni sa akin na ito ay matindi ring mahalagang pagkauhaw. Ang una ho is the thirst, ang uhaw ang puso sa pag-ibig. No? Uhaw ang puso sa pag-ibig. The thirst of the heart for love. No? Kung tutusin, matalinghaga ang kwentong ito, no? Dahil maraming detalye doon sa kwentuhang ito ang magandang balikan sana, kaso haba lamang. Subalit sana nga, no, may time kayo na basahin uli ang gospel reading na ito. Sapagkat isa sa mga makatawag pansin, bakit sa ganong oras tanghalian nag-iigib yung babae? Walang nag-iigib sa gitna, sa katanghalian, di ba? Lahat naman di ba? Ayaw sa tirik na araw. Bakit kaya? No? At ayun, well, maraming kwento. Unang-una, Samaritana. So, kalaban, hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga Hudyo. Pangalawa, no, ay meron siyang espesyal, no? Makulay ang kanyang buhay, no? Makulay ang kanyang buhay kasi kung binasa po natin yung buong kwento, no? Ang babae po ay maraming kinakasama, no? Kung tutuusin, yung kinakasama niya ngayon, no? Kung babalikan natin is ang pang-anim na kinasama niya, no? Ibig sabihin, paanong naging anim na relationship? Ano ibig sabihin nun? Siyempre, naghahanap yun no? Maaring failure ang una, failure ang pangalawa, failure ang pangatlo, failure ang apat, failure ang panglima. At ito, umaasa na sana wala ng failure. No? So ano yung thirst for love? Diba? Thirst for acceptance. Thirst for companionship or intimacy. No? So yun po yung, no? Hanggang sabi ko nga, no? Anong sinundan natin, lumalim ng lumalim ang usapang ito. No? Na hindi na lamang ordinaryong pagkauhaw, no? Sa tubig, kundi lumalim ito sapagkat alam ni Kristo, kilala ni Jesus ang babaeng ito. No? Siya'y may uhaw sa pag-ibig. Gaya nating lahat, there is also thirst of the heart for love sa atin. No? Lahat tayo ay naghahangad na mahalin. Lahat tayo ay naghahangad tanggapin. Lahat tayo ay naghahangad pahalagahan. At hindi lamang pansamantalang atensyon, hindi lang pagpapakita ng lambing, kundi isang pagtanggap, isang pagpapahalaga, at isang pagmamahal.
kung kahit sino man tayo, maging sino man tayo. No? So napakalalim po yan. Kaya nga ho, hindi nyo ba napansin, no? Hinahanap natin ang uhaw na ito sa ating pang-araw-araw na buhay sa mga sumusunod, sa ating mga relasyon. No? Nais nating naghahanap tayo ng kaibigan, no? Naghahanap tayo ng kasama, naghahanap tayo ng taong nakakaunawa sa atin. Sa pamilya, nais nating maramdaman ang tayo'y pinahalagan. Sa lipunan, nais nating maramdaman na tayo ay kabilang. Tayo ay nirerespeto, tayo ay tinatrato ng may kabutihan. You see, no? Hindi natin ito pinapansin masyado kasi maraming distraction eh. Pero deep inside, no? Marami ang empty sa mga ganitong bagay. Kaya nga, parang okay na hindi okay. No? Marami sa atin ang ganyan. No? Parang okay na talaga nga namang hindi okay. Kaya nga pag tinanong, kumusta ka? Okay lang. Parang may laman. Hindi yung, okay lang, ayos lang, kahit paano. Ibig sabihin, parang floating. Hindi talaga nakaugat talaga na ano. No? It is true. No? It is true. Kasi we're thirsty. No? We're thirsty. The heart is thirsty for love. Maliban diyan, no? Isa pang uhaw ng puso sa panahon natin ngayon is kapayapaan. No? At ang kapayapaan na yan, hindi lamang dahil magulo ang mundo. No? Gera, etc. Ang thirst of the heart for peace is yung inner calm, yung inner security, isang buhay na malaya sa matinding takot, sa matinding pag-aalala, sa matinding pagkakasala. No? Yan po yung ating talagang hinahanap. No? Yan yung, kaya nga yung babae, kung tutusin siya sa kwento, bakit alas 12 siya ng tanghaling tapat siya, nag-igib, sapagkat nagtatago siya. No? Ayaw siyang makita ng tao. Dahil pag nakita siya ng tao, pag-uusapan siya. Di ba? Ganon tayo. Di ba? Pinag-uusapan natin ang iba. No? Kaya nga kung tutusin, mas mabuti pang huwag ka na magpakita para hindi ka mapag-usapan. Di ba? Ayun yun. Meron siyang there is this thirst of the heart for peace, inner calm, inner security, sense of stability, sense of serenity na tinatawag. No? And I guess sa ating pong lahat, ganun din. No? Meron tayong mga biases sa atin. No? Naghihinala, nagdududa, lahat. Di ba? Yan ang pumapasok sa ating isipan. And there is this thirst of the heart for peace. At dahil diyan, wala tayong kapanatagan ng kalooban. At isa dahil wala tayong kapanatagan ng kalooban, ito yung isa sa mga problema natin. We overthink. And overthinking is dangerous. Di ba? Overthinking is dangerous. Parang sa sakit lamang yan. May naramdaman ka sa katawan mo, feeling mo, ito na yun. Kabahan ka na. No? Nag-overthink ka. O kahit sa ano man yan. Di ba? Nag-ano ka na, nagtatakot ka na, nangangamba ka na, etc. No? So there is this thirst of the heart for peace. No? Kapanatagan ng puso. At yung pangatlong pangunahing uhaw ng puso, uhaw ng tao ay uhaw ang puso sa kahulugan. No? The thirst of the heart for meaning. Ewan ko sino sa inyo saan ngayon ang para bang nagtatanong ng saysay ng buhay. Anyway, kasama naman yan sa proseso. No? Kadalasan, dumarating yan, well, sa middle age daw yung midlife crisis, dumadating yan dyan. No? Para bang, ano na ba ang nangyayari sa buhay ko? Parang gumagawa ka pero wala namang sense. No? Nagtratrabaho ka pero wala namang sense. Wala nang sense. No? Anyway, that's part of the struggle. No? That's part of the journey. Just like anong biyahe. Hindi naman lahat ng daan ay smooth. No? May mga bako-bako, may batuhan,
may traffic, may makipot, may makitid, may mga ganyan, etc., etc. No? So, pero just the same, it's the thirst of the heart for meaning. No? Uhaw tayo sa kahulugan ng buhay. Nais nating malamang, may saysay pa ba ang buhay ko? Ang ating ginagawa ay mahalaga pa ba? Nakakatulong pa ba ako? Productive pa ba ako? Ay, mga ganyan. Kaya tuloy nagiging insecure tayo. Marami ang nagiging insecure. Di ba? Na kasi parang wala ka ng silbi. Wala ka ng silbi. Di ba? And it's true, pwede naman talaga. No? Pero, iyan nga, At kadalasan, ito na yung pangalawang bahagi ng ating pagdinilay, itong uhaw na ito ay ating kadalasang pinupunan sa pamagitan ng mga bagay sa mundo. No? So, paano natin gagawin yan? So, tatagpian natin yan, tatapalan natin yan. No? Iniisip natin, no? Kaya nga, iniisip natin matatagpuan ng kaligayahan pag tayo may pera, tayo ay matagumpay, tayo ay sikat, tayo ay may mga aliw, merong kapangyarihan. No? Parang dito natin ito, para bang binubuhos. No? Dito natin kinukuha yung maibsan ang uhaw, ang mga uhaw natin, no? Yung mga needs natin, yung mga kailangan natin. Well, kung tutusin naman, nakapagpapasaya naman sila. Hindi po ba? Mga gamit, kagaya ninyo. Sino ka nga ngayong buwan na ito o yung taon na ito may biniling bagong gamit? Di ba? At least inspiring din yan, di ba? Encouraging yan. Pero ngayong nabili mo na yung gamit na gusto mo, masaya ka ba uli? Yan ang malaking tanong, di ba? No? Masaya ka na ba? No? Ilang beses mo nang sinabi, last na na to, gamit na ito, hindi na ako bibili. Pero at least kita mo naman, nagpunta ka sa mall, mag-iikot-ikot ka lamang, pag uwi mo, ang dami mo ng bit-bit. O, hindi naman kasama yun, di ba? Ang kasama lamang doon, magpapalamig ka lamang. Bakit pag uwi mo, ang dami mo ng bit-bit? No. Sabi mo, hindi, magpapalamig lang ako, hindi ako bibili, hindi ako gagastos. Bakit pag uwi mo, ang dami mong bit-bit? See? Ayan, oo. Honestly, nakapagpapasaya naman sila. Kaso nga mo lamang, pansamantala. No? Pagkatapos ng sandaling saya, ay mararamdaman pa rin uli yung kakulangan. No? May kakulangan. May bahagi ng puso natin na hindi pa rin puno. No? Sino sa inyo dito yung kumain na pero gutom pa rin? Pero parang meron ka mang hinahanap. Pero parang gano'n, di ba ba? Parang mga gano'n eh. Kumain na ako eh. Pero parang gutom ka pa rin. Pero ayaw mo naman kumain. Ang gulo, no? So, ako magulo. No? So, pero ngayangyaring gano'n eh. Kumain ka na. No? Tapos mamaya, parang gusto mo pang kumain. Pero ayaw mo naman kumain. Ewan ko kung meron ang gano'n. Yun yung emptiness, no? Na may bahagi ng puso natin na hindi pa rin napupuno. Kaya nga, no? Because deep down, something is still missing. Deep down, something is still missing. The heart continues to thirst. In fact, they often leave us even more empty. No? Para lamang yan yung nabanggit ko nga kanina sa aking sharing, no? Soft drinks. Di ba? Pag uhaw ka, napakasarap uminom ng malamig na soft drinks na nagumuguhit sa iyong lalamunan. Pero hindi mo alam, no? Akala lamang natin, it quenches the thirst, pero hindi, no? Yung isang baso, ihirit ka pa ng isang baso na hindi mo alam, 1 litro na pala ng soda ang iniinom mo. Dahil hindi naman yun talaga ang gamot sa iyong uhaw. Ang gamot sa iyong uhaw ay hindi soft drinks, kundi tubig. Tubig. Kaya nga napansin ninyo sa kwento, no? Nag-shift sa ordinaryong tubig, ang Panginoon ay nagsasalita na tungkol sa inuming ng living water, no? Buhay na tubig, no? Kaya nga sinabi niya sa babae, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman.
At ang tinutukoy nga ni Jesus dito, ang buhay ni Jesus ay ang buhay na tubig, buhay na tubig, no? So, and talking about water, alam naman po natin, no? Mabubuhay tayo ng ilang araw na walang pagkain. Pwede, pero hindi tayo mabubuhay ng matagal kung walang tubig. Sa ganitong paraan din, hindi mabubuhay ang ating kaluluwa kung wala ang Diyos. No? Kaya nga ito ang mensahe ng Ebanghelyo sa linggong ito. Ito ang paanyaya ni Jesus, na si Jesus lamang ang tunay na makapupuno sa pinakamalalim na uhaw ng ating puso. Napakaganda po ng salitang ginamit. Si Jesus lamang ang tunay na makapupuno sa pinakamalalim na uhaw. And I guess yun naman na ang ginagawa ng Diyos. Ang ginagawa natin is yung upper lamang eh. No? Yung sa ibabaw lamang. Kaya tuloy, wala. No? Pansamantala, ang ginagawa ng Diyos yung pinakamalalim. No? Sinasagot niya ang pinakamalalim na uhaw ng tao. Eh tayo, yung ano lamang eh, yung passing. Yung mga passing. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. No? Kaya ngayon, no? Maaring dadaanin mo sa pagkain, dadaanin mo sa inumin, dadaanin mo sa ibang bagay, tas sa gamit. Pero pagkatapos niyan, wala na uli. Empty na naman. No? Empty na naman. Para ngayon, kasama mo yung barkada mo, ang saya-saya mo, pero pag uwi mo sa bahay, ang lungkot-lungkot mo na naman. Diba? Anong gagay, no? Bumili ka ng isang bagay, ang saya-saya mo, pero after 1 week, parang wala ka na namang gana doon. Nung una, inaalagaan mo pa, no? Nililinis mo yung gamit mo, pero ngayon, bahala na yan, wala na, di ba? Hindi na pinahalaga. Ganon, no? Kasi nga, napakababaw yung no? Ina-address ng tao. At ito yung ina-address ng Diyos, ang pinakamalalim na uhaw ng ating puso, no? Kaya nga, ngayon po, yan ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin, no? Kaya nga, napakahalaga ang panahong ito ng Kwaresma. Dahil lahat tayo, gaya ng aking nabanggit kanina, ang kwento ng babaeng Samaritana ay kwento rin nating lahat. Lahat tayo po ay may uhaw sa puso. Uhaw sa kaligayahan, uhaw sa pag-ibig, uhaw sa kapayapaan, uhaw sa kahulugan ng buhay. At madalas nga, ng ating nabanggit, sinusubukan nating punan ang uhaw na iyan sa pamagitan ng mga bagay na hindi naman tumatagal. No? Kaya nga kahit may ang mga taong tila mayroon na ang lahat, minsan ay nararamdaman pa rin ang lungkot at kawalan. Totoo, hindi ba ba? Meron ka na, parang wala pa rin. Ito po ang pinakasimpleng sagot yan. Ito yung napakagandang sagot. Bakit ganun? No? Na kahit meron ka na, parang wala pa rin. Dahil ang puso po natin ay nilikha para sa Diyos. Yan po yung dahilan. Our souls were created for God. At dahil diyan, without God, something will always be missing. Yan po yun. Kaya nga sana, yan yung invest tayo ng husto dito. No? Mag-invest tayo. No? Kasi when we truly encounter Jesus, our thirst is satisfied, not just for a moment, but in a lasting and meaningful way. Pero pag wala ang Diyos sa ating buhay, may bahagi ng ating puso na mananatiling kulang. Kahit anong gawin mo, kulang pa rin yan. Para bang piso, pag wala ang 5, hindi mabubuo yan. Di ba? No? Kailangan mo yung 5. No? Ay yung po. No? Kaya nga kapag tunay nating nakatagpo si Jesus, gaya ng paulit-ulit na nababanggit, napupuno ang ating uhaw. Nakakatagpo tayo ng pag-ibig, kapayapaan, at kahulugan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, ang simpleng paanyaya ng Panginoon sa atin is, hayaan lumapit muli sa Panginoon, hayaang si Jesus, no?
ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagalingin ang ating mga sugat, at alisin ang ating hiya at bigat ng loob, at punuin ang ating puso ng kanyang pag-ibig. Para tulad ng babae, Samaritana, nakatakbo ng buhay na tubig kay Jesus, tayo rin ay maglaan ng panahon ng pananalangin, katahimikan at tapat na pagdililay. Sapagkat sabi nga ng ating nabanggit, kapag tunay nating nakatagpo ang Panginoon, ang buhay natin ay hindi na magiging katulad ng dati. Mas magandang sabihin ito sa English, no? Because when we truly encounter Jesus, our lives will never be the same again. Amen. Magsitayo po ang lahat, sabay-sabay pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig na ito. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig na buhay sa kanilang paglilingkod, sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal, upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya, upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo-sundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig na buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itinatas din namin ang aming mga kapatid, mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ng Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan.
Kristo, sa pagmamahal niyang tapat. Magalak tayo't mag-iwang, bukal sa puso tayo ay magmahalan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Silapit na sama-sama, mapuklod sa pag-ibig na. Tapusin natin ang lipunan, ang naisip, pagsinta, kapayapaan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria. Kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing inahangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kay dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo naming Papa, ni Jose na aming obispo at ang tanang kabayan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanag. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santa Rosa de Lima, si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod, si San Nicolas de Tolentino, si San Ezequiel Moreno, si San Agustin, si Santa Monica, si San Roque, si Santa Mother Teresa na namuhain dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Na may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niyan sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ang kakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Maraming sumasalangit ka sa malinangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paralat sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa at patawarin mo kami sa aming mga sala, para dapat mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa tukso at iyan sa lahat.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, yung kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At Ngayon sumayin. magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 and peace. Kingdom, the body and blood of Christ, we give the life of us. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sama-sama landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganin sa'yo'y biglang tumalang. Kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasyan, Panginoon ang balikan, Panginoon ang asal. Ikanya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapangalap, nagiging awain, bigat ng iyong pasanin ay aking
Tatuin mo isang paglalayag ng buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman. Kung may unos at may haming ibon, sa gabi, kadiliman, ikala ay walang hanggan. Panginoon ang balikan, Panginoon ang asal, ikanya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, awarin, ikat ng inyong asahin. Ay aking maghahanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ng ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa pamilyang nag-alay sa ating banal na misa, ang pamilya ni Sister Virgie Lazaro and family. Maraming salamat po. Ang ating collection report nung nakaraang linggo, ang ating masses collection ay umabot po ng 20,840 pesos at ang love offering naman ay 22,840 pesos na may kabuang 43,680 pesos. At ngayon po tayo ay magkakaroon ng second collection para sa Caritas Namayan Alay Kapwa at ang malilikom ay tulong at suporta sa lahat ng programa ng Caritas Manila. At ang Caritas Manila ay kasalukuyang tumatanggap ng mga bagong miyembro para sa mga ganitong gawain. At makakabili pa rin tayo ng Hearts on Fire shirt sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Ang Couples for Christ at Handmaids of the Lord ay nananawagan pa rin para sa gagawing Christian Life Program Seminar sa March 14, araw ng Sabado sa 7:30 ng gabi. Hanapin lamang po si Brother Jonathan o kaya Sister Jenny Yanga o kaya ay magpalista sa kanila sa lamesa sa harapan ng simbahan. Tuwing panahon ng Kwaresma, tayo po ay nagninilay ng daan ng krus at ginagawa po natin ito sa labas ng simbahan o sa nasasakupan ng ating simbahan mula araw ng Lunes hanggang Huwebes at araw ng Sabado. Sa loob naman ng ating simbahan, tayo po ay nag-iistasyon ng krus pagkatapos po ng misa sa ika-6 ng gabi. At sa altar po natin ngayon ay natutunghayan ninyo ang original na Santo Cristo de Longos Cross. Siya po ay dumating sa atin noong March 6 at mananatili siya hanggang sa Biyernes, March 13. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan para sa banal na misa sa Biyernes sa ika-6 ng gabi. Susundan po ito ng daan ng krus kasama po ang komunidad o ang buong komunidad ng Bikaryato ng Santo Niño kung saan may mga kasama po tayo mula sa 7 parokya sa Bikarya ng Santo Niño. At ihatid po natin siya sa Our Lady of the Most Holy Rosary Binondo Chinese
community. Inaanyayahan po namin kayo sa gawain ito. At sa darating naman na March 16, araw ng Lunes, ipagdiriwang o magdiriwang po tayo ng ika-55 taon ng pagkakatatag ng ating simbahan. Bagamat ito ay natapat ng araw ng Lunes, meron po tayong dalawang misa, 6:30 ng umaga at alas 6 ng gabi. At sa March 10 hanggang March 18 ay gagawin po natin ang nobena sa karangalan ni San Jose at ang kanyang kapistahan na isang March 19, araw ng Huwebes sa ika-6 ng gabi. Tayo rin ay magkakaroon ng pilgrimage sa Laguna sa April 25, araw ng Sabado sa 4:30 ng madaling araw. Meron po itong registration fee na kakahalaga ng 1,500 pesos kasama na po ang transportation, pilgrim shirt, prayer book, rosary at souvenir. 7 lumang mga simbahan po ang bibisitahin natin sa lugar sa Laguna. Maraming salamat po. Idagdag ko lamang po yung sa Lunes na 55th founding anniversary ng simbahan. No? Dalawa po yung pinagdiriwang. Una yung pagkatatag bilang parokya at isa yung simbahan, yung title. No? So mahalaga din po ito. No? Kasi hindi magiging Our Lady of Peace and Good Voyage yan kung hindi muna may deklara na ito po ay magiging simbahan. No? Kaya nga ho, ay nanyayahan natin, lalong-lalo na yung mga naging bahagi ng simbahang ito. Kung nandiyan pa kayo, o ano man, active man o hindi, sana ho makadalo man lamang ng pasasalamat na misa sa Lunes. No? At ganun din yung mga sa tahimik o maingay na sponsor natin, no? tumutulong sa simbahan na ito. Sana ho nandiyan po kayo para ho magsama-sama po nating ipasalamat ang pagkatatag nito, no? Dahil sa no? At in fact, dahil din sa inyo, no? Ay nananatili ang simbahang ito. Kaya walang maiiwan dito, no? Walang mataas, walang maliit, lahat po ay bahagi ng simbahang ito. Kaya napakaganda na makita kayo at magsama-sama po tayo sa banal na misa sa Lunes. No? Yan po yung sa 16 na eh. At yung pangalawa, since nandito po yung krus ng Santo Cristo de Longos, no? At meron naman tayong ginagawang outdoor station, no? So sinimulan na po natin kahapon yan, Sabado. Bukas ho ay ililibot po natin yung krus kung saan po kayo, no? Kung saan po yung area ninyo. Kaya nga ho, hindi ko ako pamilyar kung saan yung mga lugar. Kaya nga ho, paki-check yung Facebook natin dahil doon po ilalagay kung saan yung magiging ruta noong prosesyon o hindi naman prosesyon kundi istasyon. Malay ninyo, madaanan ang inyo pong bahay ng Santo Cristo de Longos na krus na ito. No? Isa rin ito ay dagdag na biyaya. No? At syempre yun nga, yung sa Sabado, sa Biyernes, no, dadalhin po siya. No? Pero bago siya dalhin, iikot muli ito sa mga iba't ibang tahanan o barangay papunta sa, ayun nga po, Binondo Chinese. No? So sana ho ay kayo available sa mga gawaing ito. No? Lalong-lalo na yun nabanggit. Maraming salamat. Magsitayo na po. At yung mga nais mabasbasan ng holy water, pumila lamang po ng 2. At ang mga lay minister, tulungan din po tayo sa pagbabasbas sa iba pang hindi maaabot ng pagbabasbas ng holy water. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo kami lagi sa latang masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkukup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos. It's time for us to make our dream come true. A God
we do, it's the time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we lead them there. We lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair the path to happiness is one, and we must change our ways. Oh Lord God, Lord God, if we must change our ways. Oh Lord God,